Hello guys, my name is Kat and welcome to my channel. I'm going to share with you how I created this look. And don't forget, videos will be uploaded every Thursday and Friday. I'm going to use Nivea and Pond's to prep my skin and lips. If you watch my previous videos guys, lagi kong gamit tong Pond's and Nivea para sa pag-prep ng skin. At okay din siya pagdating sa makeup. Same thing din sa Nivea. Ang lakas niyang makapag-hydrate ng lips. Tapos, affordable pa. For our first step, I'm going to use this eyebrow pen from Bia. Kung napanood niyo yung mga previous video ko, lagi ko tong gamit. And same way lang yung pag-apply ko. Gumagawa lang ako ng mga hair-like strokes. This is a beginner-friendly product. Tapos, madali ka ding makaka-adjust kapag medyo nagkakamali ka dun sa paglalagay. Once applied, I'm going to use a clean spoolie para i-blend yung product. Look guys, na-enhance niya yung kilay ko in a very natural way. Ang next step naman ay eye primer and I'm going to use this product from Essence. I-apply ko to around my eye, basically dun sa dark circles ko, kasama yung under eye. And of course, you know the drill guys, switch tayo sa sponge para i-blend yung ating eye primer. Meron akong i-share guys. Isang characteristic ng magandang eye primer ay matte kapag natuyo. At pag mag-eyeshadow naman, pag maganda yung eye primer, mabilis tong mablend. Walang patch at saka walang mga chunky colors. Kasi minsan, kahit maganda yung eyeshadow na gamit natin, nagiging hindi maganda yung kulay gawa nung eye primer. Ang gamit ko ngayon is eye primer from Essence. The thing is, hindi ko alam kung saan ulit makakabili nito. At kung wala, I'm not sure kung ano pa yung ipapalit ko sa kanya. If you have suggestion, comment nyo lang, then I'll try it. Proceed tayo sa foundation and I'm going to use Opulent. Pang airbrush to eh. Tapos ang gamit ko is in the shade number 3. I'm not sure kung technique pa din to. But using this foundation without an airbrush machine is also good. Sobrang light niya sa skin, tapos buildable pa. And yung way ng paggamit ko nito is unti-unti. Dito muna ako naglagay at nagblend sa parte ng pisngi. And once done, maglalagay naman ako sa ibang part ng muka. And I'm also using a small flat brush para i-apply to. And then, i-blend natin siya using a sponge. Okay din gumamit ng brush, pero may tendency na matuyo siya agad. So, I suggest na blend it with a damp sponge. For our contour, I'm going to use Squad Cosmetics in the shade CM3. If you're looking for a quality product, tapos affordable pa, try nyo ang Squad Cosmetics. Ito ang pinakamagandang affordable product sa makeup kit ko as of now. Sa paggamit ko nito, there are times na sponge yung pang-blend ko and there are times naman na brush, katulad ngayon. Gumagamit ako ng brush kapag gusto kong nakafocus yung pigment niya. Para sa ating concealer, I'm going to use this product from Wet n Wild. Ito yung lightest shade ng concealer na meron ako. And guys, just to share with you na gusto ko din yung mga concealer ng Squad Cosmetics. At kapag naubos to, magsiswitch ako sa Squad Cosmetics ulit. Blend lang natin siya using a sponge. Inuna kong i-blend yung gilid. Tapos, saka ko ipe-press yung gitna. Iset na natin yung base natin and I'm going to use this translucent powder from Dr. Sensitive. Ang way ng paglalagay ko nito is pine-press ko yung powder doon sa foundation or concealer para mag-soak siya sa skin at makakatulong to na hindi mahulas yung makeup base natin. Tapos, i-blend ko siya using a fluffy brush.
Pagtapos nating i-blend yung powder, maglalagay pa ulit tayo ng isa pang layer. And ito naman yung magpo-protect dun sa base natin sa mga fallout ng eyeshadows. And let's now move on sa paglalagay ng eyeshadow, and I'm going to use Clay by Easy & Co. para sa ating transition shade. Para ma-achieve yung dark feminine X doll eye na look natin, dito ko lang nilalagay yung eyeshadow sa gilid ng mata. It will help our eyes to get wider, plus medyo sultry din yung dating niya. At para makuha pa natin yung goal natin na dark feminine, I'm going to add a darker shade. It's called Carob by Easy & Co. Using a smaller blending brush, ipafocus ko yung paglalagay nito doon sa ilalim na part ng transition shade. Take a look at this. Ito lang yung dalawang eyeshadow na gamit natin. Let's add shimmer or glitter, and I'm going to use Moonlight by Easy & Co. I suggest na when applying this kind of product, gamitin na lang natin yung finger natin. Kasi pag brush, may tendency na mag-fall out yung mga excess product. Yung way ng paglalagay ko is una doon sa baba. Nakafocus yung mga glitter or shimmer doon sa line ng mata natin. Tapos, dito naman sa part sa taas, doon ko nilalagay yung excess product. Parang may gradient effect. Let's now proceed sa tight lining, and I'm going to use Nichido in the shade Blackest Black. Lalagyan natin yung itaas at saka yung ibaba ng ating waterline. For our dark feminine vibe, maglalagay pa tayo doon sa outer part ng waterline. Once done, kuha lang tayo ng maliit na brush para i-blend yung eyeliner. After this, we'll now proceed sa ating isa pang eyeliner, and I'm going to use Pink Flash in the shade B01. Yung paglalagay nung liquid eyeliner, kung gusto niyo ng manipis, it's fine. Pero ako, medyo kakapalan ko kasi makapal yung lashes na gagamitin ko later. I-extend natin yung eyeliner para sa bigger eye effect. And I think we're almost done sa ating mata, kaya alisin ko na yung powder na nilagay natin sa under eye. Gawa na tayo ngayon ng Aegusal para sa dull eye effect. At gamit ko ulit yung eyeshadow from Easy & Co. in the shade Clay, yung gamit natin kaninang pang transition shade. Magdadagdag pa ako ng another eyeliner, and this is optional, guys. And this one is from Pink Flash in the shade B02. Kulay brown to. After ko mag-apply, biniblend ko pa siya using a small brush para mas maging smooth yung effect niya, at the same time, nagkakaroon ng depth yung ating Aegusal. Maglalagay na ako ngayon ng nude eyeliner, and I'm going to use this product from Wet n Wild. You can use any available makeup you have as long as it can brighten our Aegusal. And guys, mostly sa nakikita ko sa part na to is gumagamit sila ng matte highlighter. Wala pa ako noon, kaya ito na lang muna. We'll add glitters to our Aegusal, and I'm using Supernova by Easy & Co. Doon ko lang siya mismo nilalagay sa part na binrighten natin. And here comes my favorite part. Maglagay tayo ng blush effect sa ating mata, and I'm using Rosebud by Easy & Co. Using a small blending brush, ilalagay ko siya doon sa under eye sa paligid ng Aegusal. Nakakonsentrate yung kulay nung nilalagay natin sa part na to. And once done, we're going to add blush on, and I'm using Fringe by Easy & Co. We're going to use a fluffy brush para mas diffuse yung blush on. And guys, share ko lang din na kapag meron kayong magandang quality ng blush on, let's say pigmented to, kung gusto mo ng ganong kulay at medyo diffuse, gamit ka lang ng fluffy brush. Tapos, pag gusto mo namang makoncentrate yung kulay niya at magamit yung pigment niya, use a smaller and dense brush. We'll now proceed sa pagko-contour, and I'm going to use Eclipse by Easy & Co. I'll use a smaller and thinner brush para sa part na to. Kung meron kang ilong na kaparehas ko, chubby na medyo maliit,
or maigsi, lalagay ako ng line from tip hanggang doon sa kilay na part para humaba yung ilong ko at numipis. Then I use a clean blending brush para i-diffuse yung kulay. For our highlighter, I'm going to use Blonde by Easy & Co. Dito ko lang siya nilagay sa gilid na part ng blush on. Kasi ang goal ko dito is yung skin mismo ay maging glowy. Then maglalagay din tayo sa ilong, dito sa tip at sa upper part. Maglalagay na tayo ngayon ng lashes. Mahilig ako sa makakapal na lashes. And if you want a more natural look lashes, it's fine. Pagdating sa lips, I'm going to use Rosebud by Easy & Co. Ilalagay ko siya doon sa gilid ng lips. This can create a lip liner effect in a smoother way. And I'm going to use a nude lipstick. This one is from Maybelline in the shade Clay Crush. Then we'll add red lip gloss sa center ng lips. And I'm using this product from L'Oreal. Gustong-gusto ko yung kinalabasan nito. And let's double check. We are almost done, guys. Mag-mascara na tayo and I'm going to use my Mega Length from Wet n Wild. Inuna kong lagyan yung ilalim. This is optional. Pwede niyong unahin kung saan kayo mas komportable. And then, doon naman sa upper part, yung pinakabuhok lang yung nilalagyan ko para hindi magkaroon ng chunky products yung false eyelashes. Tapos, ipe-press ko siya para mag-blend at mawala yung gap. Guys, nag-spray na ako ng setting spray. Hindi ko pala na-record. And we're done! Don't forget, guys, picture. Don't forget to subscribe for more videos and updates. Thanks for watching!